May isang kababayan tayong dismayado matapos sumakay sa Cebu Pacific. At ang sabi pa nga ng maraming pasahero, eto ang tatak Cebu Pacific. What? Dahil kapag sumakay ka sa kanila ay kabado ka na baka mawasak or masira ang maleta mo. At ganun na nga ang nangyari kay kabayan. At ayon pa sa kanya, nilagyan daw ng tape ng Cebu Pacific ang nabasag na maleta niya. Karon pa gid ako nahibaw-an ni guys. Akong gitanggal ang kanang nakabutang nga Cebu Pacific oh. Kuanin man eh. Bantog di ay. Kaway klaro ning Cebu Pacific. Oh. Oh, nabuak maning. Anong nabuak maning nga dili man ta kaini siya kuan? Or gisadya gyud ni. Oh. Shout out sa Cebu Pacific ha. Naglagot ko sa inyo ha. Inyo rin gitaptan o kanang inyong sticker. Yan, nabuak naman dahil ni akong malita. May klaro. Yayuhan mo og kanang kuan sa inyong ticket. Ibayaran maginsakto sa ticket. Wadi ninyo i-careful ang mga kanang bagahe. Oh? Balag mga suko mo. Kaya naglagot jud ko anong inyong buak ning kuan. Klaro, inyo ra gitaptan og Cebu Pacific nga kuan, sticker. Kamakailan may isang pasahero din ang nagreklamo o nagbahagi ng kanyang karanasan sa Cebu Pacific pa rin. Galing Thailand pauwi sa Pilipinas. At nung lumapag na daw siya sa NAIA Terminal 3, ang reklamo niya ay hindi basag na maleta, kundi ninakawan ng mga taga Cebu Pacific ang laman ng kanyang bagahe. Wala pang maayos na tulog, guys. Kasi yung maleta ko, nawala po itong, dalawa po kasi itong maleta ko na pinaghirapan kong i-live po ng mga pasabay. So, dito yung kalahati, dito yung mga damit ko. Hinati-hati ko ito kasi hindi po pwedeng puro product po kasi baka sabihin naman nila puro paninda, i-confiscate po nila yung ating bagahe. Ayan. Ayan, may experience po kahapon. Nawala po itong ating isang maletang kulay pink. Actually, may balot po ito na kulay gray, ganitong color. Ayan, ganito. May damit po siya na ganitong color. Ayan, nawala na po itong aking, ayan, nawala itong bagahe. Tapos nung naghahanap na ako, hindi ko na maintindihan yung pakiramdam ko, guys. Yan, naiiyak na, nagagalit na, kinakabahan na yung kaba ng dibdib ko talagang dumadagundog kasi nawawala nga po itong ating maleta. Tapos nung sabi ng staff, yeah, relax lang ma'am, itatawag natin sa immigration ng Thailand kasi baka naiwan yung bagahe nyo. Sabi ko, sige please, kasi imposible din kasing maiwan to. Kasi nung mag-open yung check-in counter, nauna kami. Siguro hindi naman kaunahan, siguro may pang 12 kaming nakapasok na doon sa loob. So possible, pasok na ito. Hindi na to maiwan kasi nauna na siyang ma-check-in. Ayun, so tinawag sa Thailand, wala, hindi ito naiwan. So, nagpanik na ako kasi nawawala nga yung aking maleta. Yan, nung makita ko, sabi niya, ma'am, ipapadala na lang daw yung yung maleta nyo. If makita po, ayan, pre-charge po sa address nyo. Ayun, doon ako nagtaas ng boses. Gusto kong magwala kahapon sa airport. Sabi ko, hindi po pwede kasi hindi ako aalis dito nang hindi ko dala yung bagahe ko. Kung ilabas nyo yan, kasi kung hindi, magwawala talaga ako sa airport kahapon. So, ayan, maya-maya, may chinat yung staff. Tapos sabi niya sa akin, lumapit, ma'am,
May bagahe daw na kulay pink doon. Ayan, tara ma'am, puntahan natin. Baka sa'yo yun. Ayun, siyempre, dali-dali ako. Ayun, dasal ako sana, sabi ko. Sa akin na kasi, wala na eh. Ako na lang yung natitira na Bangkok na passenger na hindi pa nakukuha yung bagahe. At doon sa conveyor, country na ng Nigoria yung umiikot doon sa ano. Yes, Cebu Pacific po, Mami Nancy. Ayan, pagtingin ko doon, meron po akong na-post na bukas na po yung maleta ko. Yung nakita ko yung maleta ko, ayan, wala na po yung padlock dito. Tapos, naiba na rin po yung password niya. Naiba na rin. So, kinabahan na ako kasi yung zipper niya nandito ang isa, nandito ang isa. So, magkahiwalay na po yung zipper niya. At wala na po yung damit nito. Kinabahan ako na pagtingin ko, alam ko na tatlo ito na magkakasama dito. Wala na po, iisa na lang natira. So, means, nawawala sa akin ang dalawa ng cream. Kasi tatlo to eh. Alam to ni Doc Diego na tatlo to. Yung 6 kasi, pahabol na yun kay Sir Nomer. Nandito sa isa kong maleta, kumpleto. Ito unang lumabas. Nakuha ko ito. Itong isa, nawawala po ang tatlo kong unang binili. Yan, kay Doc Diego at isa sa akin. Isa sa akin. Bali, dalawa kasi to sa akin. Isa kay Doc Diego, nawawala. Tapos, ang aking pabango kay Doc Janine, ganito, katulad ng kay Ma'am Chari, wala din po. Ayan. Yun ang nawawala sa akin at isa po nito para sa akin. Pero, sa mga client ko naman na ito, wala naman. Kumpleto naman to kay Mami Ada at saka kay Ma'am Len. Ayan, kumpleto naman sila. Yung sa akin ang nawawala. Then, wala po ang isa kong ganito. Bali, 3 piraso at 2 po ng serum. Ayan, hindi ko pa na-check ang iba. So, natandaan ko lang yung maraming kuha sa akin. Ayan, si Doc Janine. Basta dito sa bagaheng ito, wala. Ano pong action ng Cebu Management? Nung nag-complain ako, Mami Nancy, syempre hindi ko na maisip kung mag-complain ba ako kasi ang nasa isip ko kasi yung kabado na ako eh. Sabi ko, makuha ko lang yung bagahe ko. Ayan, nung makita ko masaya na ako eh. Pero nung nakita ko yung yung lock ng ng maleta, nanggalaiti ako sa galit. Tumimbang po ito sa airport. 25 kilos kasi to, guys. Tinimbang ito sa airport bago ako 22.5 po. Nung makita ito sa immigration ng Philippines, tinimbang nila 20.5 na lang po. So, meron po tayong nawawalang 2 kilo. Alam ko po na nakulangan na. Pero wala na ako kasi sa isip ko na yung na hindi ko na sila nagawa ng report. Yun ang pagkakamali ko, guys. Kasi yung naghalo-halo po yung pakiramdam ko. Ayan. Dito naman, guys, kay Ma'am Ruth. Ayan. Kay Ma'am Ruth, kay Sir Nomer, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isang pasabay kay Mami. So, wala yung sa akin. Wala yung sa akin at saka yung kay Doc Diego. So, 2 ang nakukulangan sa akin. Madam, ask nyo paano request para makita CCTV footage ng araw at oras ng arrival nyo. Kung ayaw nila, guilty sila. Ayun, so, nandito na kasi ako. Hello, Mami Chari. So far naman yung kay Ma'am Chari. Ay, shit. Wala. Ang kay Ma'am Chari ay tama. Okay, kay Ma'am Chari kompleto. 3 to eh. 3 bundle to eh. So, siyam. Hiniram ko lang to kasi ganito ang nawawala sa akin kay Doc Janine. Ayan, ganito. Napicturan ko to kay Doc Janine.
So, may pangalan kasi to, kaya kay Ma'am Chari to. So, yung kay Doc Janine ang nawawala. Ay guys, nakakatakot. Pwede po naman kayo mag-complain through their website. Ayun po. Pwede naman, no. Ngayon, mag-ano tayo mamaya sa ano. Kasi kulang ako ng isang ganito. 2 ganito. Isa kay Doc Yegot, isa sa akin. Kasi 2 sa akin, isa sa akin. At saka ibigay ko sana sa nanay ko. Tapos kay Doc Janine, ito. Ito kay Ma'am Esther, ito sa akin. Tapos kay Ma'am Esther din ito. Yun lang guys. Nanonood sa live mo yan. So, alam ang laman ng luggage mo. Ay, naku po. Ayan, para akong lalagnatin guys kahapon. Yung kaba ko talaga, grabe. Yung sobrang, yung parang pigil po yung aking dibdib na hindi ako makahinga na nag-iinit ang puso ko. Para akong atakihin sa galit kahapon. Kasi yung sabihin nila sa akin na wala na daw yung bagahe ko. Lahat daw ng Bangkok ng passenger is na out na daw po sa conveyor. So sabi ko, nasan yung sa akin? Kasi ito lang isang bagahe ko ang lumabas. So yung isa ko naman, hand carry ko naman siya. Yun. So, ito lang talaga. May balot po ito na kulay gray na ganitong color na damit. Kasi sabi ko pink, madaling kita yung gas-gas niya. Ito naman, it's okay lang. Ayan, kaya binalutan ko ito. Ayun. So, yun po yung nawawala sa akin. 3 perfume, 1 bundle, 2 cream, at saka isa po nito. Grabe, tagal mo na nagta-travel ngayon lang. Yes po. Ayan, opo. Ma'am Dam. Ayan, si ano pala to? Si sis pala ito. Oo. Sabi ko for the first time, tagal ko na nagta-travel, balik-balik na ako. Para akong lalagnatin kasi guys, wala pa akong pahinga. We truly apologize for mo. Nanonood sila. Hi Princess, we truly apologize for inconvenience you may have experienced. We're eager to assist you. This matter to remain. Yes, magtalaga i-live ko ito. Kasi nakakadala eh. Nakakadala na sa kasi for the first time ko itong nangyari. Every month nagta-travel ako papunta ng Bangkok, Thailand. Ayan, alam nyo yan. Ayan, yung mga nagpasabay sa akin, pabili lang po yun. Ninakaw pa. You can start chatting. Sabi ko na. Oo nga, Mami Mundia. Nanonood sila sa akin. Kalain mo yon, nakapanood agad sila. Naka-reply agad. So, naman po. Ayan, Cebu Pacific. Ayan. Paki-investigate ito. Gawan din natin to ng report. Kasi, kung di natin to gagawan ng report, ayan, marami natatakot na mag-report. Ayan, kaya umuulit at umuulit sila. Ayan, maliit man na bagay, kaya mang bayaran. Pero, guys, yung tiwala ba, tsaka yung kaba, yung halos mamatay ka na doon sa airport. Yun, kung doon ako atakihin guys, wala naman akong sakit sa puso, pero for the first time kasi guys, yung naramdaman ko talaga, yung sobrang init ng puso ko na na halos kabog na yung dibdib ko, mahimatay ako sa galit ba? Na halo-halong emosyon. Ay, nako guys, kung alam nyo lang, ayan, 3:40, tapos ang bagal nila, grabe po. Yan lang talaga yung sibupak na pagkabagal-bagal ng labas ng ng mga bagahe. Ayan. So, ayun, nilive ko kasi para aware po tayo. Ayan, kung sabihin ko naman na i-post ko lang, ito lang yung nawawala. So, nakita nyo naman guys, wala ang kay Doc Janine na ganitong isa, 3 piraso. Tapos, 2 ganito nakukulangan ako. At saka isang ganito na para sa akin. Na para sa akin. Kasi alam niyo yan guys, nung nag-live ako, meron talaga akong binili na para sa akin.
kumuha talaga ako. Yun. So, isa na lang. Kay Doc Diego, nawawala din. Tapos, yun sa nanay ko. Yun sa akin natira. So, yung iba po dito, ayan, ipaano na po natin ito. I-sorting ko lang po ito, guys. I-sorting ko lang to. And, ayan, may plastic na ho ako. Anong oras ka lumapag? Maraming nawala, te. Ano la, yun nga, yung dalawang cream na ganito. Tapos isang lotion na glutathione. Ayan. Tapos 3 perfume. Yung maleta ko, nakaganito na lang siya. Ayan, nandito yung isang lock, nandito ang isa, wala na po sa padlock, at wala na po yung damit niya na ganitong gray. Ayan, ganitong tela, wala. Nawala itong bagahe ko kahapon. Diyos ko. Ayan, pinagtinarayan pa ako doon ng security guard kasi sinisilip po yung bagahe ko doon sa conveyor. Sabi ko, bakit akin ang wala? Diyos ko, tinarayan pa ako kaya nag-init din ako. Sabi sa akin, ma'am, bawal ka dyan, di ka pwedeng sumilip dyan. Sabi ko, magtatanong lang po ako kasi bakit po Nigorian na yung umiikot na bagahe, may bangkok pa po, wala pa yung bagahe ko. Sabi niya, paantay-antay lang po kasi meron pa pong isang conveyor na hindi pa po na ilo-load. Sabi ko, sige, antay pa ako, siguro abot ng 1 oras. Pero wala na, mauubos na lang yung bagahe ng Nigoria. Wala pa ding lumalabas, so doon talaga ako nag-react. Nagtanong talaga ako doon. Sabi niya, umulit uli sa akin. Sabi niya, ma, huwag ka dyan kasi mawawalan sila ng trabaho, yung mga guard dyan. Sabi ko, wala akong pakialam kung wala yung bagahe ko naman dito. Please, pakilabas naman yung bagahe ko kasi kanina pa ako, 3:45 ako lumabas. Umikot ang conveyor ng 4:30. Halos 4:30 na yun. Tapos 6, nandun pa ako sa loob. Ang tagal po. Ma'am, next time, huwag ganyan na ang bag. Ang pang-check-in mo. Yung bag na walang zipper, hindi nila mabubuksan yun. Ayun. So, tiwala naman kasi ako, mami, kasi halos magdadalawang taon na akong balik-balik ng Thailand. For the first time po ito nangyari sa akin. Nung una, kinumpiskate po nila yung Osmo coat ko. Nasa bagahe po yon. Yung Osmo coat, pwede naman yun eh. Pero kinuha po nila yung 10 kilos. So, nadala na po ako magpasok kasi sinabi po nila na bawal daw. So, sumusunod ako sa policy nila. Pero, bakit yung kasama ko hindi naman na-detect? Bakit yung sa akin nakuha 10 kilos? So, yung mga nagpasabay po nun, ayan, dig na lang ako nag-ingay sa post ko, sa page ko. Kasi sabi ko, baka bawal nga talaga. So, baka madami din ba yung iba na nagpapasabay ng mga fertilizer. So, yung sa kanila, wala naman na. Tinatanong ko naman kung nakukumpiskate ba. Hindi daw naman. So, yung sa akin talaga kinumpiskate nila. Ayun. So, na-experience ko po ito. Ayan. Nanonood ang Cebu Pacific. Ayan. Nag-comment naman sila. Ayan. You may have experience. You are eager to assist you in investigating this matter. Yes, please, paki-investigate naman. To ensure your personal information remains secure, please reach out to us to Charlie by following this link. Ayan, okay, sige. Once there, simply scroll to the lower right corner of the homepage to locate the chat icon. Nalolocate nila. You can start chatting at any time as Charlie. To connect with you, a live chant agent. Thank you for understanding. Ganyan-ganyan lang naman sila. Wala naman din naman yung action na magagawa. Kasi, yung ingay ng anak ko, oh. Ayan, yung anak ko, yan, si Sir Remedio, na-experience niya rin daw po na mawala yung baggage niya. So, ang nangyari po sa kanya, nung nawala, hindi niya po talaga nakita. Pinabalik-balik po siya ng ng 1 linggo. At nung makuha niya po after 1 week, kulang-kulang na daw po yung laman ng bagahe niya. Ayun, ma'am, pahinga ka muna. Oo nga, ma'am eh. Yung sentido ko.
Ayan yung sentido ko. Ang sakit ng sentido ko dito. Kulang pa po ako sa tulog. Grabe yung dibdib ko kahapon. Guys. Ayan. Ayan. So, i-ano ko lang ito, Ma'am Chari. I-sorting ko lang po. Ilagay ko sa kanilang plastic din. Kapag may nakapahinga na po ako, dalhin ko na po sa LBC po natin. Para mapadala na po sa inyo. So, yung ano, i-inform ko lang po yung aking, ayan, si Doc Jani, Doc Diego, sino pa yung nawalan. Yung sa akin, yun lang naman po. Ayan, inform ko lang po na nawala. So, syempre, hindi naman, ayan, so, pabili lang po yun. Ayan, so, makakapagbayad pa tayo ba ng ano, ng nula sa oras. Diba? So, madadala naman ng ating kliyente na magpasabay ba. Kung lagi silang ganyan, may mawawala. So, guys, ayan. So, i-ano ko lang. Yan, sorting ko lang po muna ito. Then, rest po muna ang tinderella nyo. Yan, ang administration ni BBM. Walang takot na gumawa ng masama ang gobyerno ngayon. Dahil walang ngipin si BBM. Bangag, correct po, Ma'am Dara. Ayan, nung kay Duterte, di ba, ang ayos naman, wala namang nawawalang mga ano. Ayan, nawala na yung mga magnanakaw dyan eh. Ngayon, bumalik na uli sila. Katakot sila, guys. Ayan po, for the first time ko pong ma-experience. Ayan, yung dati nanonood lang ako, nababalitaan ko, ay ala, ganun pala, ganito, ganyan. Ayan, yung talagang naramdaman ko yung sa akin talagang yung na-experience ko. Hala, ganito pala yung pakiramdam na ano, na mawala yung bagahe mo, na tapos pag makita mo, na bukas na. Diyos ko, hindi pa yata nila ito ilabas, pabalikin pa nila ako after 1 week. Ayan, tapos ang sabi nila, ano, kung makita nila yung bagahe ko, ipapadala po nila dito sa aking address. 4 na oras po yung layo ko from Manila. So, dito po yung location ko, Tayabas, Quezon pa ako. Hello, Doc Ronnie. Ayan, na-experience ko po mawala yung bagahe ko. Nung makita ko, kulang-kulang na po. Ay, nako, katakot. Ayan, so, awa naman ng Diyos. Yan, nakita po natin kahit papano at yun lang. Sana makonsensya po sila. Makonsensya sila sa ginagawa nila kasi hindi lang sa akin to mangyayari. Guys, araw-araw na nababalita natin sa TV na maraming nagko-complain na nawawala pong bagahe. Ayan, pag hindi, butas, ang box nila, nadekwat na. Ayan. So, doon lang yun sa loob. Ayan, pagbaba nyo ng airplane, doon lang po yun, yung bagahe nyo po, ipapasok sa loob, i-extray. Doon lang po yun, at hihintayin po natin sa labas. Ayan, sa conveyor, umikot po yung bagahe. So, nangyari yan doon sa loob ng ano nila, ng scanner nila. Nandoon lang ang mga magnanakaw, guys. Ayun. So, wala naman, yung sa labas naman, yan, hindi ko alam kung connecting sila kasi madali sa kanila, niraradyo-radyo nila. Ayan, tapos meron silang ano, ayan. May CCTV po, pero hindi na po ako hindi, ang ano ko kasi guys, ang mali ko kasi yung pakiramdam ko, naghalo-halo po yung emosyon ko, hindi ko na nagawang mag-report. Ayan, ang nasa isip ko yung makita ko yung bagahe ko, makuha ko. Ayan, nung makita ko siya, thank you Lord ako. Pero nung makita ko yung bukas yung ano ko, ayan, nanggalaiti ako sa galit. Tapos sabi nung guard, ma'am, gusto mo po kiluhin natin. Sabi ko, sige please. Ayan, nung kinilo niya, 20.5 na lang. Instead na 18 yata to, or hindi ako nagkakamali. Tatanong ko kay Christy kasi binayaran ko pa to. Nagpakilo pa ako sa airport ng Bangkok. Kasi kung natatakot din kasi ako na ma-over baggage ba, kasi magbabayad tayo, may excess. Ayan. So sabi naman nila gawa na lang daw ng report.
gawa ng report pero wala naman silang pinapirma sa akin. Yun. For the first time nga po kasi guys, walang hindi ko alam yung mga, kung ano yung gagawin ko, wala akong pagtanungan sa loob. Tapos yung net ko, naka-SIM pa ako ng Thailand. Yun, wala akong data, need ko pang magpa-load, grabe. Para po makapag-data man lang sana ako ba. Nice guys. Ayun. So, sa mga magta-travel dyan, ayan, ingat-ingat po tayo kasi hindi talaga maiwasan. Ang dami po nila. Actually, kahit napakaraming issue ng Cebu Pacific na ganito, ay hindi naman natin may pagkakaila na sila ang may pinakamurang ticket. Kaya nga kapag nagta-travel ako sa Asia ay Cebu Pacific ang binubook ko. Pero kapag galing dito sa Dubai pa uwi sa Pilipinas, ay Emirates Airlines ang binubook lagi ng employer namin. Ang tanong nga sa amin ng aming employer, bakit daw hindi mga airlines sa Pilipinas ang pinapabook namin? Sabay ngumingiti na lang kami at gets na yan ng employer namin. Dahil nga sa napakaraming issue ng Philippine Airlines at ng Cebu Pacific.